Good morning sa mga kasamahan natin sa media. Good morning, Director Shane. Good morning po, Sas Raymond. Ah, yung dalawang guest natin ngayon, timing na timing kasi meron ngayong activity sa Mindanao Yes, sir. at nandun si Secrex ngayon. Yes po. With the team. Siguro introduce na natin yung guest natin. Okay, sir. So magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa pinakabagong episode ng Media Forum. So magandang umaga din po Sas Raymond and sa ating mga kaibigan sa media na nandito po ngayon sa New Press Center. And also yung mga DSWD employees po natin dito sa central office and field offices. So Sir Raymond, magpapasalamat lang din po ako na nandito po ako ngayon kasama ninyo ulit. Hindi na po natin patatagalin pa, Sige. sir. So, introduce na po natin ang ating dalawang guest speakers for today. From the 4Ps Digital Financial Literacy para po sa ating mga benepisyaryo ng programa na i-discuss po ni Undersecretary Vilma B. Cabrera and ang Lawa at Binhi Project and other disaster response efforts na i-discuss po ni Director Maria Isabel Lanada. So, invite you po, ma'am. Okay. Good morning, Yusek Bilma, Director Sabel. Second time nyo na rin pareho rito, no? Kasi, ano pa, si Asik Romel pa yan dito. Umpisahan natin kay Yusek Vilma. Yung para lang sa kaalaman ng ating mga kasamahan sa media, ano ba yung ipanalo? Ano ba 'to, parang raffle ba 'to na may mananalo? In a nutshell. Good morning po sa lahat. Magandang araw. At doon sa ating mga tagapanood at yung mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto kong ibahagi sa inyo sa araw na to yung tungkol sa ipanalo. Hindi po ito raffle, kundi ito ay isang strategiya ng DSWD Pantawid Pamilyang Pilipino Program para maipaabot ng matiwasay, ligtas, convenient, at mabilis yung pagtanggap ng ating mga beneficiaries ng cash grant dahil ang kanilang gamit ay digital wallet. May presentation kayo mamaya, ano? Yes, Sige, may sige. presentation ako mamaya. Ngayon, itong ating ipanalo ay nag-umpisa noong 2019, subalit sa magandang karanasan namin, ito ay talagang sinusuport ng ating mahal na Pangulo. Kaya noong 2024, si Secretary Rex ay inutusan kami na talagang i-launch ang ating ipanalo program at ang ating mga partners na napaka-active ng pagsuporta sa atin ay talagang hindi kami iniwan. Sila ay tuloy-tuloy na sumama sa amin kung saang priority regions meron tayo. Thank you, Yusek Vilma. Si Sabel naman, Sabel, yes. she will discuss about buong bansa Lawa handa. at Binhi Project. Yes po. Yung lawat binhi on the side na lang muna yon. Sige, Director Sabel. So good morning, ang buong bansa handa. Ito po ay isang programa ng DSWD na align ho doon sa Philippine Development Plan ng ating Marcos administration sa direktiba ni Presidente Marcos at ni Sec Rex Gatchalian na tiyaking sa panahon ng sakuna, buong bansa handa. Yun ho ang i-discuss ko, yung iba't ibang detalye ng mga projects under that program ng DSWD. Thank you. Yung reminder lang, mamaya sa open forum, kung ano i-present, doon muna yung mga questions nyo. Kung may tanong pa kayo sa 4Ps later o sa Lawa at Binhi, after nung forum, pwede nyo naman silang interviewin pa. Okay? Director Shane. Okay, so maybe give the floor to Yusek Chef for the presentation po. Thank you, Director Shane, Sas Burgos. Ito po yung aking PowerPoint presentation. Maiksi lamang po ito and I welcome questions after my presentation. So ito po yung updates ng ipanalo ang kinabukasan o yung tinatawag naming digital wallet para sa ating mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Next slide. Okay. So ano ba ang gamit? Ano ba ang digital wallet? Ano ang ipanalo?
siguro hindi ninyo nakalimutan na isang incident po na mayroong isang bangka na tumaob habang ang mga beneficiaries ng different programs ay pumunta sa isang bayan para kumulekta ng kanilang cash grant. Sa hindi maayos na panahon, sila ay nagkaroon ng accident, no? So naisip ng ating mahal na kalihim na talagang ipa-launch yung ating digital wallet para po magkaroon ng safe, expedited, at convenient na pag-distribute or pagtanggap ng cash grant yung ating mga beneficiaries. Dito po, hindi lamang yung cash grant ang ating gustong ipaabot sa ating mga beneficiaries, kundi para rin matutunan nila ang tama na pag-budget sa kanilang mga kinikita o sa kanilang cash grant. Although talaga ang cash grant ay may intentions, ay meron na siyang kumbaga targeted utilization para sa kanilang household. Turuan din po yung ating mga beneficiaries na makapag-impok out of their savings, out of their income, talagang para matuto silang magkaroon ng savings sa household. Dito rin po, tinuturuan sila ano yung tamang paraan sa paggamit ng digital wallet o yung ating ipanalo strategy para hindi sila magiging biktima ng different scams, different typology ng scams, at sila ay maturuan kung paano ano ang ano ang magandang asal kung sila ay gumagamit ng teknolohiya. Dito rin po, yung financial literacy ng ating mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya ay talagang nasisiguradong magiging strengthened at hindi magiging baliwala yung kanilang natanggap na benefits from Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Next slide. Okay. Ito yung nabanggit ko kanina sa panimula kong pagsalita. Yung ating ipanalo ay napakalaki ang tulong. Marami po sa ating mga beneficiaries ng Pantawid na talagang liblib ang tirahan at kung sila ay pupunta sa ATM, they will spend half a day. Pagdating nila sa lugar na kung saan andun ang ATM, sarado na ang ATM o di kaya mahaba na ang pila. Ito yung mga GIDA areas Yes, natin, ano? ito yung GIDA, tama ka, SAS Burgos. Ito yung GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas. Actually, yung ibang ano nga doon, experience daw, pagdating doon, mahaba na yung pila, pag magwi-withdraw na, ubos na yung cash. Yan. Yes. Tama po yun. Kaya luhaan. Luhaan na umuwi at ang kanilang pampasahi ay doble-doble. Napakataas. Yung kanilang matatanggap na grants, kung magkaroon man sila ng withdrawal, ay talagang it's either half or almost consumed dahil sa rate ng kanilang transport. Yung na-aksidente, Yusek Vilma, may mga namatay ba dito? Yung binabanggit nyo na kailangan pa magbangka? Yeah, meron po. Sa kasawiang palad, meron pong mga program beneficiaries na nasugatan at may namatay po. Saan pong probinsya to? Rizal po ito. Sa? Rizal. Rizal lang. Tabi lang ng Metro Manila. Dito lang po. Okay. So, dito rin po, magkaroon sila ng opportunity dahil nga may mga partners tayo na matutunan kung ano yung basic at kailangan talagang matutunan nila na strategiya para mapa-improve ang kanilang households at kung di kaya magkaroon sila ng startup para sa kanilang micro-enterprise. Next slide. Okay. So ito yung key program partners namin. At gusto ko itong pasalamatan itong mga companies na ito na talagang hindi kami iniwan. Nung nag-umpisa po ang ating ipanalo, kasama po namin ang GCash, ang Globe, ang Maya, at yung ating mga partners from the different foundations na
tumutulong para maipaabot yung micro-enterprise strategies ay ang Ayala Foundation, BPI Foundation, at marami pa pong nag-reach out sa amin. Subalit yung consistent po, ito yung nakaandito sa board. Kasama namin even now sa ating activity sa Palawan, talagang kasama namin sila para maipaabot kung paano yung tamang pag-establish ng maliit na negosyo, paano ito palaguin. Yusek Vilma, 'di ba sa ngayon ATM ng Land Bank yung gamit. Yes. So yung nag-opt for a digital GCash, paano yun? Di-deposit pa rin ba sa Land Bank, then yung Land Bank yung magpapadala sa kanila? Doon sa cellphone nila? Salamat sa Raymond. Yung strategy po, ganito ang magiging flow ng yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay meron talaga siyang sariling account na hawak ng DSWD, pero Land Bank po ang authorized government depository bank. So kung sila po ay magdesisyon, at ito ay kusang loob, kung sila ay magdesisyon, yung pera na galing sa Land Bank ay ililipat sa kanilang mapili o sa kasalukuyan, GCash ang aming partner for ipanalo in terms of actual transfer ng grants. So, ang Land Bank na ang maglipat sa pamamagitan ng beneficiary tracking system nung kabayaran, nung grants na tugma or yung appropriate na amount doon sa kanilang GCash account. Sino magsushoulder ng service fee? Okay. Galing po sa Land Bank papunta sa GCash, gobyerno po. So ang ibig sabihin, DSWD, walang kabawasan sa kanilang grant. Doon lang po may bawas kung sakali ang nakuha nila sa GCash ay cash or kung ibili nila nung ano-ano mang kailangan nila sa bahay. Pag nag-cash out sila. Pero yung transfer po galing sa Land Bank papunta sa GCash, DSWD po ang sumasalo nito. Okay. So sa kasalukuyan, next slide. Okay. Sa kasalukuyan po, yung ating ipanalo ay hindi lang basta-bastang kumbaga lumutang sa hangin, pero may enabling po na batas. So ang pinakauna po yung batas kung saan nag-regularize ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung tinatawag nating Republic Act 11310. So ano ang nakalagay doon sa batas na ito? Ang nakalagay doon sa batas na ito, kailangang suportahan yung ating mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program nila yung highest level ng well-being o yung tinatawag nating self-sufficiency. Yung pangalawa po, yung executive order na ito ay nagbibigay ng emphasis para po sa pagbigay ng pinakamabilis na paraan sa mga beneficiaries ng Pantawid para magkaroon sila ng cash grant. Yung pangatlo, ito pong National Strategy for Financial Inclusion ay highlighted din ito doon sa Philippine Development Plan 2023-2028. So talagang binigyang diin ng mga pulisiya at batas na ito na kailangang suportahan at bigyan ng sapat na pamaraan yung ating mga beneficiaries for economic inclusion, social inclusion in the long run. Next slide. Okay, so ito yung naikwento ko kanina. Matagal na po ang ipanalo. Kaso ito ay nabigyan ng diin at nabigyan ng strong emphasis nung panahon ni Secretary Rex. No? So 2019, nag-umpisa na ang Pantawid Pamilyang Filipino Program. Subalit, itong kapanahonan ng ating mahal na Pangulo at ni Secretary Rex, nabigyan ng diin na kailangan talagang palaganapin at kailangang i-reach out yung mga GIDA areas at yung mga lugar na kailangang tulungan. So dito po, noong 2024, pinilot namin yung ipanalo sa 6 na regional offices at ngayon, tuloy-tuloy po yung ating implementasyon at sa kasalukuyan merong activity na ginagawa din sa pangunguna ni Secretary Rex
sa Batarasa at Brooks Point in Palawan. Next slide. Okay. So ito yung pinaka-target, no? Alam ninyo, ang aming beneficiaries ng Pantawid ay 4.4 million households, pero yung priority lang namin yung 32,684. Bakit kamo? Ito yung mga households na ang kategorya ay level 1 or survival at nangangailangan talaga ng diin or focus attention para magkaroon sila ng suporta para or upang umangat ang kanilang pamumuhay. So 32,684 4P households distributed all across the country at ito po yung binibigyan ngayon ng serbisyo under iPanalo at sa kasalukuyan may kasabay tayong activity sa Palawan. Okay, gusto kong kung puwedeng ibalik muna. Gusto kong bigyan ng emphasis na yung pag-distribute po ng or pagdesisyon ng mga beneficiaries kung lilipat sa iPanalo or i-maintain yung ATM nilang gamit ay hindi po yun pinipilit. So ang ibig sabihin, ito ay kusang loob at sila ay pumipirma, meron pong consent na pipirmahan ang ating mga beneficiaries kung saan nakalagay kung ano ang dapat nilang gawin at hindi dapat gawin habang sa kanila ang cellphones or member sila ng iPanalo. So Yusek Vilma, yung target na 32,684, it doesn't mean na yan din yun. Pwedeng mas mababa dyan Pwedeng mas kung mababa. ayaw nila. Yes, oo. So kahit itong 32,000 ay nangangailangan talaga dahil sila ay level 1 or survival, kung ayaw nila, then manatili po sila sa ATM cards. So makakatipid na cellphone yung Globe. And Yusek, to add po, tama po ba na yung ating mga beneficiaries ay hindi po matatanggal sa programa if in case po na hindi po sila pipili ng e-wallets at as is lang po na land bank ang pipiliin nila? Okay. Salamat, Director Shane. Hindi po matanggal ang mga beneficiaries kung sila ay magdesisyon na manatili sa paggamit ng ATM cards o yung basic depository account. So tuloy-tuloy pa rin po silang magiging members at beneficiary ng Pantawid. Next Yes. slide. Okay. So ito yung paano na-empower, no? Right now, yung pinaka-prominent na lumutang ay yung matanggap nila kaagad yung kanilang grants sa madali, ligtas na paraan, very convenient para sa ating mga beneficiaries. So, may direct access sila sa e-wallet o yung ating sa kasalukuyan GCash at sila ay merong inclusive relationship na sa GCash. Okay? Ngayon, yung isang gamit din, yung ating mga mag-aaral na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nagagamit din nila yung cellphones para mag-research o mag-download kung ano yung mga assignments nila. So nagiging inclusive din yung buong pamilya dahil kung merong kailangan ang isang estudyante, tinutulungan din ng ibang mga kapatid o even parents. Dito din po sa ating iPanalo, nagagamit din nila yung cellphones sa kanilang small businesses, lalo na po yung online business. So kung anong order sa kanila at kung ano yung deliveries nila, at least mabilis nilang maihatid. Or ma-inform kung sino man ang bumibili or kung sino yung kanilang supplier. Okay. So yung kanilang overall intention na mapagaan yung kanilang pamumuhay ay natutulungan silang ma-achieve yan at nagiging the inclusion principle ay talagang nakikita dito sa iPanalo program. Next slide. Okay. So ito yung status ng distribution. Gusto kong unahin muna ang pagpapaliwanag
hindi po DSWD ang bumibili ng cellphone. Wala pong gasto ang gobyerno para magkaroon ng cellphones yung target beneficiaries. Yung atin pong cellphones ay donation po ito ng Globe at ang aming partner ngayon for financial o digital wallet is GCash. So, meron na po silang 51 mobile phone units na distributed noong March sa Nabutas or National Capital Region, Malabon at Nabutas yung unang coverage. Bakit napili yung Malabon at Nabutas? Dahil gustong i-test out at para madali ang monitoring kung ano yung magiging status, kaya pinili muna ang Nabutas. Ang sumunod naman po ay Romblon Province. Part ito ng strategiya kung saan i-test out kung talaga bang nagagamit yung digital e-wallet ng mga beneficiaries ng Pantawid o kung kaya nakatulong ba talaga sa mga households yung cellphone units. So nagkaroon po ng distribution ng 52 units. Ito po ay initial base po sa mga households heads na pumirma po ng kasulatan o yung kasunduan na pangalagaan nila ng maayos ang kanilang natanggap na cellphones, hindi nila ibibinta o hindi nila pabayaang masira. So, ongoing ngayon, yung Batarasa, ito po yung so far pinakamaraming cellphone units na na-distribute. Ang target ay 495. As of last night, meron na pong 491. So, marami na yung nakatanggap at ongoing po yung distribution at yung pag-explain o pagbigay ng information to the beneficiaries kung paano sila magkaroon ng cellphones or paano gamitin. Kasama na yung lecture on financing and digital mobility ng ating mga beneficiaries. So meron pong plano, hopefully magkaroon tayo ng pagkakataon na may sasama sa inyo. Meron po kaming plano for Antique, Camarines Sur, at Bukidnon ng Region 10 na part ng pilot region kasama yung Davao at Sultan Kudarat. So kung magkaroon na po ng pizza, i-inform ko po si Sas Burgos para po kung gusto ninyong sumala. So pwedeng yung media mag-cover nun. Pwedeng mag-cover po. Yusek, Narinig nyo yung mga interesado dyan. Upalista na. Yusek, tanong ko din po kung paano natin napipili yung mga lugar. Okay. Ito yung doon sa ating Pantawid Pamilya Program Implementation. Meron tayong tinatawag na monitoring of the status of well-being ng mga beneficiaries. So ang ginawa namin, tiningnan namin saan meron maraming level 1 o yung survival survival level of households at sila yung tina-prioritize. So may basihan ang pag-prioritize kung saang lugar. Dito naman sa Palawan sa ngayon, nakakatuwa kasi ang report, ang feedback ng aming kasamahan sa NPMO ng Pantawid ay first-time user at iilan sa kanila ay mga IPs. So talagang natatouch yung ating mga workers din doon dahil mga IP communities ay sumali. Sa Bukidnon, ang aming target ay IPs din at maganda kung kayo ay magkaroon ng pagkakataon na ma-witness itong distribution natin. So marami ng picture taking niya. Next slide. Okay. So that's the end of my presentation. So again, salamat Sas Raymond and Director Shane. Bale, Sas, mag-a-add lang po ako, no? So may follow-through question lang po ako, Yusek Che. Paano po na monitor ng programa yung release o yung mga na-release nating mga phones sa mga 4-piece beneficiaries? Meron kaming division ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nakatutok talaga sa pag-monitor nito. Ngayon, nakakatuwa nga dahil yung na-distribute na cellphone units sa Nabutas at Malabon, na-monitor na ng ating mga staff at nakita nilang maliban sa grants
ay nagagamit sa online business ng ating mga beneficiaries. So ito ay tuloy-tuloy, yung ating Family Development Division ay nagmo-monitor talaga based on the targeted dates at meron ng mga reports na sinasubmit yung ating mga staff. Director Shane, reserve muna natin yung questions nila kasi may presentation din Yes, si okay. Director Sabel doon naman sa buong bansa handa, which is our disaster response lalo na papalapit na naman ang panahon ng tag-ulan at bagyo. Yes, Director Isabel. Good Go ahead. morning. So, I'll discuss about the Buong Bansa Handa Program of DSWD. So, sa strat plan ni DSWD, ang pinakaprograma is sa panahon ng sakuna, buong bansa handa. Naka-angkla siya, naka-aligned siya doon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, Chapter 15, of which ang nakalagay doon is a more resilient and strengthened yung capacity ng ating bansa sa impacts ng disasters and climate change. No? So, yung national government, inalign din ng department through the directives of Secretary Rex na ayusin at sinupin yung ating humanitarian response. So, ang isang pinaka-framework na makikita natin is na nag-evolve sa panahon ni Secretary Rex is yung pagiging human rights-based approach. No, dito, tinitingnan yung holistic na pagkalinga sa ating mga kababayan at bago pa man ang response, may preparedness to response. No? So, yung ginagawa ni DSWD, given the fact na ang target ng DSWD ay palayain ang mga 4Ps, which is the targeted groups para lumaya sila sa kahirapan bilang pinakamandato ng DSWD na maraming kababayan natin ay lumaya no, sa kahirapan. So sabi nga kanina ni Yusek Che, yung mga nasa survival level, ang isa sa tinututukan ng maraming program ni DSWD at isa yung buong bansa handa sa nakatutok din doon. So mga priority targets namin na groups ay 4Ps na tinatamaan din ng disaster sa mga vulnerable communities all over the country. So next slide, makikita po natin yung mandato kay DSWD as the Vice Chair ng Response Cluster sa National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang lead sa response pillar. We have 4 pillars in risk reduction. One is the prevention and mitigation, of which the DOST is the lead agency. Then the preparedness is the DILG, DSWD is for the response, and the recovery and rehab is for the NEDA. So for DSWD, dinagdagan ang tungkulin ni DSWD. Hindi lang siya response. Sa 4 pillars, nilagay din sa kanya yung early recovery pillar. Kaya response and early recovery niya. So with that, ang tutok ng departamento is tiyakin yung camp coordination and camp management, yung internally displaced person protection, usually yung social protection in general, at yung food and non-food items. So yung tatlong yon yung tutok ni DSWD. So with this, next slide ay pinapakita yung pinakakonsepto ng buong bansa handa ni DSWD. So ano ba ito? Yung pagiging buong bansa handa is from the prepositioning ng food and non-food items, from the capacity building of the Filipino people when it comes to camp coordination and camp management and internally displaced persons protection, and ensuring prepositioned food and non-food items all over the country. So kung titingnan natin, nag-expand ang network ng DSWD sa buong bansa. So may dalawang form ng prepositioning. One is yung mga major hubs and spokes and mga warehouses na rented ni DSWD. Second is yung mga last miles, kung saan naka-preposition tayo ng food and non-food items sa mga local government units para tiyakin na in times of emergency, hindi na sila maghihintay para dumating si DSWD, nandun na sa kanila ang ating mga preposition food and non-food items based sa report nila sa ating command center na nakikita nyo dyan sa tabi ninyo. Next, kung makikita natin, si DSWD is tumutulong doon sa prevention and mitigation. Bakit? Kasi ang tungkulin nito, i-lessen yung vulnerability, especially the economic vulnerability of the affected families and possible na maapektuhan. Madalas naman,
Sino ba ang nadi-disaster? Siyempre sila din yung mahihirap, sila yung shanties lang ang tirahan, prone to fire. Sila din yung nasa tabi ng kalsada, sila tong pwedeng ma-landslide. Sino ba to? Mga mangingisda na kapag tag-ulan, sobrang bagyo, hindi makapalaot. Sino ba ang mga magsasaka na kapag drought at El Nino, walang tubig na maaring mag-irrigate sa kanilang mga lupain. Wala rin silang masinop na kikitain at i-harvest kapag La Nina dahil binaha ang mga palayan at gulayan nila. So, ang sabi ng DSWD, dapat buong bansa handa at dapat may disaster prevention and mitigation or yung tinatawag nating anticipatory action. Wala pa man ang disaster, hahandaan na natin para hindi mangyari si disaster. Di ba ang formula nga ng disaster, high ang exposure ng Pilipinas sa risk. Nasa Pacific Ring of Fire tayo, nandyan ang araw-araw may lindol, 200 plus volcanoes, dalawa dyan madalas hanggang 5 aktibo. Nandyan ang 20 to 21 typhoons every year na nararanasan natin, the drought and the El Nino, andyan din. At tuwing March at summer, ang usong-uso ang mga sunog, no, yung fire sa atin. So ito yung mga problemang kinakaharap ng Pilipinas. At kapag mataas ang vulnerability at mababa ang capacity, mangyayari si disaster. That is why ang ginagawa ni DSWD, nandyan ang high exposure natin sa risk. Dapat i-lessen ang vulnerability at dapat i-capacitate, pataasin ang kapasidad ng Pilipinas para hindi mangyari ang D, maging R siya. Resiliency. Yun po ang ginagawa ng buong bansa handa ni DSWD. At sa direktiba ng ating Pangulo at ni Sec Rex Gatchalian na tiyakin na may mga ginagawa ang DSWD to mitigate and prevent and lessen the economic vulnerability of every Filipino family. Si Project Lawa at Binhi ay para yan sa impacts ng climate change, drought at La Nina, El Nino and the La Nina. Pag drought, yung mga small farm reservoir ay iniimbakan ng tubig mula sa mga nasasayang na tubig sa mga natural springs, falls, and rivers. Kaya nagkakaroon tayo ng cash for work. So imbis ibigay mo lang yung pera, pinagtatrabahuan ng ating mga partner beneficiaries na 4Ps. 4Ps na galing sa 3 major sectors based sa research na ginawa ni DSWD na directly affected yung ekonomiya nila. Sino-sino yon? Farmers, fisher folks, and the informal sectors. Pag vendor ka kasi, pagka tag-ulan, di ka makapagtinda. Pag tag-tuyot naman at tag-init, marami tayo mga jeepney drivers and tricycle drivers na heat stroke, pati mga manininda sa tabing kalsada. So yung 3 major sectors na yun na may 4 na subsectors. Sino-sino yung 4 na subsectors? The women, the IPs, the PWDs, and the elderly. So sila ang target na dapat under 4Ps, 100% for Lawa at Binhi para palayain sila sa kahirapan dulot ng matinding impact ng climate change. So, yung Risk Resiliency Program through Cash for Training and Work na DSWD ay nakatugon doon sa pangangailangan sa tubig at the same time yung tubig ulan na imbis masayang ay imbakin natin para maging fresh underground water pagdating naman ng La Nina. Kaya yung mga small farm reservoir ng ating mga lawa ay nagiging imbakan ng community-based water resource management para hindi masayang at maging tubig baha, kundi maging fresh underground water itong mga tubig ulan imbes na bahain at masayang ang mga tubig ulan na to at maging salt water. So, another one is next slide, makikita natin yung accomplishment ni Lawa. No? So, with the targets for the year 2025, we have 372,179 at ang total na niya na target natin ay nasa ganyan. No? So sabi natin, maabot dapat ni Lawa yung pinakatulong kay 4Ps. So that is why yung mga Project Lawa at Binhi all over the country, tinitingnan ni DSWD ngayon at nagdididup kami na dapat ang mga LGUs nililista nila ay 4Ps members, especially graduating 4Ps. Bakit? Kapag pinagsama-sama ni DSWD ang kanyang mga programa para palayain sa kahirapan yung ating mga kababayan na nandun sa 4Ps graduating members, makakatulong tayo para iangat ang buhay ng ating mga kababayan. Next ay makikita po natin, next slide, ay yung target niya when it comes to the Lawa. Ilang small farm reservoir, ilang mga irrigation canal ang na-repair ng mga partner beneficiaries natin. That is why we call them partner beneficiaries and not merely beneficiaries because they're not just recipient of this program. They are our partners. No? It's a community-based approach and rights-based approach. No? So hinahanda na natin ang pamayanan. Pag tinamaan sila ng drought,
at least mayroon silang alternative. So ang maiipon natin for the year 2025, 1.9 million cubic meter of water, and may mai-irrigate tayong 7.2 square meter na mga palayan at mga maisan. And then we have 1,839 mga small farm reservoir at kasama din dyan yung rehabilitated and repaired na mga irrigation canal ng NIA at nandyan din yung mga gumawa tayo ng mga waterways diversification. So yung mga imbes bahain, ginawan po natin na maging daluyan at yung tubig na yon dalhin sa ating mga small farm reservoir. And then we have vegetable communal gardening. May 4,370 na po tayo ongoing ngayon na ginagawa. Kasi ang mandato ni Secretary Rex, January to February, social prep, March to April, nagte-training, and then May to June, nagpi-pay out, and then July to December, monitoring and evaluation. So, nag-harvest po kami at umaabot po kami ng third cropping. Tapos na yung payout, pero nagtutuloy-tuloy yung pagtanim at pag-harvest ng mga kababayan natin ng mga gulay. Sana po ma-research ninyo sa Facebook or sa YouTube, Project Lawa at Binhi. The Lawa is the local adaptation to water access, and the Binhi is the breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. Mga organikong gulay at mga carbs. So this is the Go, Grow, and Glow ni DSWD dahil may mga carbs through kamote, patatas, cassava, and mais na tinatanim namin. And then yung mga gulay na rich in fibers, lahat po ng nasa bahay kubo, name it, meron po sa Lawa at Binhi sites. And then we have the small farm reservoir na kinonvert din natin into fish ponds. Ang BFAR, DA BFAR, nagbigay po ng mga fingerlings, kaya marami po tayong isda. Isda na nakakain din. So the Go, Grow, and Glow, dahil may carbs, may fiber, and the protein source ng ating mga kababayan. So, yes po, patola, meron po. Kondol, patola, kalabasa, meron po kaming mga tanim. Labanos mo. Labanos, mustasa, meron din po. At nung nagka-krisis sa kamatis at sibuyas, ako po, ang dami ko pong kamatis kasi tuwing magbivisit kami, padadalhan nila kami dahil surplus po ang kamatis sa mga sites ng Lawa at Binhi. That is why we're aiming na mas dumami pa po ang ating mga Lawa at Binhi sites. Tuyo na lang ang kulang sa kamatis. Meron pong isda, tilapia at saka bangus naglalagay po. And dahil dyan, may pang-ulam na. So, hindi lang po siya open dun sa naging partner Benny's. Yung mga gutom na hindi po nakasali ay open po yung mga sites para manghingi ng ulam at makakain para makaranas po ng masustansyang pagkain, lalo na sa panahon ng kagutuman. Dahil ito po ay naka-align din sa walang gutom na program ni DSWD. Walang gutom na Pilipino dapat anumang oras. Okay, thank you. Director Sabel. Siguro, Q&A na tayo sa mga Q&A, reporters. yes. Okay lang po, i-discuss ko lang briefly sige. Okay po. yung pinaka buong bansa handa Okay. detalye nun. Right. Ito kasi si Lawa at Binhi. Next slide, pabilis na lang po. Sige pa. Ayan, si Ready to Eat ay isa sa ating ginagawa ngayon. Procure na si DSWD after natin siyang i-launch at nag-sample at pilot ang mga field offices natin. This time is nationwide prepositioning na po. So bago dumating ang Family Food Pack, ito muna. Ito po ay technology ni DOST. So yung arroz caldo, champorado, and tuna paella na may ulam at kanin, at yung atin pong biskid na galing din po kay DOST. So ito po yung mga composition ng ready to eat. Kaya kapag na-stranded ka sa Pantalan, di ka makatawid, bibigyan ka ni DSWD ng ready to eat, no? Kapag nasunugan kayo, nasa evacuation center, ang unang darating si ready to eat. Bago pa si Family Food Pack, nalulutuin pa yon. So ito muna, para hindi makaranas ng gutom. Next po ay ngayon, ang DSWD ay nagka-capacitate ng mga LGUs. Paano yung pagtitiyak na yung social protection and yung mga women and child-friendly spaces ng LGUs ay talagang magagawa sa mga evacuation center, lalo na yung program for the children or yung tinatawag nating CEPSI, the Comprehensive Emergency Program for Children. And yung mga equipment natin, we have mobile kitchens for the hot meals. Next po, we have water tank and water filtration. Next slide po. At kung makikita po ninyo, bukod dun sa mga equipment na yon, ay may standby fund lahat ng regional centers and offices ni DSWD. So may tig 3 million po yan na naka-standby fund. Kapag may kailangan bilhin, meron po tayong cash. Next,
ay ito po, umabot na po sa 2.9 million of family food packs ang preposition ni DSWD all over the country, covering almost the 15% of the total population of the country, targeting the most vulnerable population of our country. So dapat lagi tayong handa. Kaya sabi ni Secretary Rex, biktima na sila, hindi na dapat silang mabiktima ng pagka-delay. Kaya ang DSWD sa panahon ng sakuna, buong bansa handa. Maraming salamat po. Director Shane, Thank you po, Sasabel. Bali, Sas, umpisahan na po natin. I-entertain ang pakigamit questions lang sa yung media. microphone. Yeah. I-limit muna sa 2 questions to give others a chance. Yeah. Then balik na lang. Good morning po kay Yusek Cabrera. Doon po sa Ipanalo, paano po natin matitiyak na secure po yung cash grant na ipadadala natin through GCash kasi merong mga instances po na nababawasan po yun or nawawala po yung pera sa GCash. And my second question is, hindi po ba pwedeng i-shoulder ng DSWD yung charge pag nag-cash out sila kasi yung 25 pesos sa 1,000, malaki na sa kanila yon. Thank you. Doon sa unang tanong, kung paano masigurado, meron pong agreement ang DSWD at GCash na talagang imo-monitor nila closely kung ano ang status ng mga bayaran. Doon po sa punto na pag andoon na nakuha na ng grantee o ng beneficiary household yung cash grant, pinapangaralan din sila kung paano magkaroon ng safe na paraan na magiging ligtas yung kanilang makukuha na amount or halaga ng grants ng pantawid. Doon sa pangalawang tanong po, kung pwedeng saluhin namin, sa ngayon po, ang aming sinasalo, yun muna yung transfer galing sa land bank account papunta po sa GCash e-wallet. So, hindi pa namin kaya sagutin ngayon yung bayad ng kanilang individual withdrawal. Meaning individual withdrawal from GCash ng ating mga beneficiaries ng pantawid. Kasi di ba, Yusek Vilma, kung wala ito, gumagastos din sila yung pamasahe going to the ATM eh. So parang natipid nila yung pamasahe, pero of course may expense pa rin. Yeah. And di ba, Yusek, to add po, aware po ang ating mga 4Ps beneficiaries upon the signing na agreement na magkakaroon po sila ng shoulder na amount pag po sila ay nag-withdraw through GCash. Yeah. Yun ay part ng briefing ng ating mga partners doon sa mga beneficiaries ng pantawid. At also, doon sa aming part, sinisigurado din namin na mabigyan sila ng kung ano ang wini-withdraw nila from GCash kasi nagre-report din po yung ating accounting sa DSWD kung iilan yung naibigay o nabigyan ng mga beneficiaries at kung magkano ang halaga. So namomonitor po namin. Ang hindi lang namin hawak yung pagbayad nila ng kanilang individual withdrawals doon sa GCash account. Nire-report namin kaagad kung galing pa sa GCash account, land bank to GCash, nire-report po sa amin kaagad. Kaya tinitingnan namin kung ito nga ay totoong nabigyan or naipasa na ang grants or hindi. Pero kung hindi pa naipasa, sinusulatan namin kaagad, sinusulatan ang GCash kung ano ang problema na na-encounter ng beneficiaries namin. Yusek Big po, Net 25. Ma'am, di ba karamihan sa mga kinikater natin is yung mga nasa geographically isolated areas. Alam mo naman natin na kung ipapadala natin through GCash, nakadepende pa rin po yun sa signal ng server natin. In some areas, sa mga pinaglilibot namin, may mga lugar talaga geographically isolated na yung globe mahina. So, papaano po yun? Doon po sa aming working relationship sa GCash, meron po silang binibigay na listahan ng existing partners ng GCash doon sa locality.
So kung sakali man talagang problematic, bagyo man or talagang walang signal, yung mga beneficiaries natin pwedeng lumapit doon sa partners ng GCash para malaman kung ando na ba ang pera nila at doon na sila mag-withdraw. Okay. Kay kuwan lang, kay Director Lanada. Ma'am, ano po ang ginagawa na ng DSWD? Kumusta na po yung ginagawang pagtulong sa mga biktima ng pagbaha sa Mindanao at maging yung sa Bulkang Kanlaon? Sige po, i-flash ko lang po para isang snapshot. Makita ninyo yung Sige. ah, Intertropical Convergence Zone initiative ni DSWD. Sige po. Sige pa po. Bilis lang po. Sige pa. Sige pa. Yan. Sige pa. Ayan. Ito yung ginawa ni DSWD from January to present. Pinagsama-sama lang namin para makita ninyo yung response initiatives ni DSWD from January to May 29 ngayong araw. So nakatulong na tayo for the family food packs 511,827 na. Pag sinabi nating other food items, usually ready-to-eat food pack po yan na pinoprocure ng ating mga field offices, nasa 12,553 pa lang. Ibig sabihin, may mga initiative si LGU na magpakain ng hot meals and then ang hinihingi na lang nila madalas is non-food at saka family food pack. So may mga financial assistance din. Nakatulong tayo sa 4,055 survivors affected. Kaya ang umabot na po ay 433,000 million rather na total cost of assistance. Next slide ay yung tulong natin sa breakdown per FO. Kung ano po yon, kung food pack, kung other food, and then shelter kits, hygiene kits, sleeping kits, kitchen kits, and then the family kits. So dinidetalye natin kung ilan yung mga LGUs na humingi ng additional augmentation para sa shelter kits, hygiene kits, sleeping kits, lalo sa mga evacuation centers, the kitchen kits and the family kits. Ito yung mga damit no, na kailangan ng bawat pamilyang Pilipinong apektado. Next slide is, siga po, next pa po. Yan. For Canlaon volcano eruption, ito po yung detalye ng ating response. Region 6 and Region 7, umabot na po tayo sa 141,249 na family food pack. And ang natulong po natin for the other food items, which is ready to eat, ay 6,277 lang. Pero malaki din ang tinulong natin for other non-food items. No, may mga LGUs na nag-request katulad ng family kits, family tents, hygiene kits, and laminated socks, at saka modular tents. Ang mga modular tents kasi madalas gamitin doon sa mga vulnerable groups natin. Kaya readily available din yan sa mga warehouses ni DSWD. Next po is yung Bulusan naman. So update namin kayo kay Bulusan, nakapagbigay po kami ng 30,000 na family food pack at 3,194 na other food items. Drinking water kay Bulusan, hindi ready to eat. And then we provided po hygiene kits, modular tents, and sleeping kits. All in all, naka 22,877,348 kay Bulusan. Next is kay Intertropical Convergence Zone at tanong ni Sir for the Mindanao. So for the Mindanao, affected po ang Region 9, 10, 11, 12, and BARM. Pero 2 days ago, nag-report na rin ang Region 6, which is 522 ang kanilang affected families. So kung makikita natin, naka 32,224,675 na ang augmentation natin sa ating mga regional offices, sa mga local government units when it comes to the impacts of ITCZ. So ito po ang data natin. Yes, sir. What? Hello? Hello?
basically securing yung making sure na reliable parate yung GCash service for the beneficiaries kasi inconvenient for most people. Halimbawa, yung hindi ka makapagbayad, nawawala bigla yung pera mo. Pero for these 4Ps beneficiaries kasi na who get their grants via GCash, it's basically life or death for them. Survival sa kanila. Tapos biglang tatamaan ka ng hindi ka makalagin sa GCash, biglang nawala yung pera mo, tapos sasabihin lang ng GCash, wala sila magagawa kasi yung transfer is valid or kung ano man yung nangyaring hocus-pocus dun sa GCash na yon. Meron bang liabilities yung GCash para dito? Kasi it can cost certain beneficiaries their lives. No? Tama po 'yun. Talagang napaka dangerous, meaning delikado kung hindi natin papanagutin ang GCash. Ikwento ko lang po konti. Sa isang orientation namin sa Mindanao, merong isang beneficiary na talaga ang kanyang konsepto ay doomsday. Okay? Paano kung ang GCash na platform ay masira at hindi na maibigay sa kanila? Okay? So sa kadahilanan po na in the consultation namin sa lahat ng aming coverage ngayon sa GCash iPanalo program ay nakita namin na dapat meron talagang responsibilidad and accountability yung aming mga partners. So nagkaroon po ng Memorandum of Agreement. So yung MOU na yun ang nagpapatunay na ang GCash ay talagang obligado na magbigay bayad kung sakaling hindi natanggap yung withdrawal or kung nasira ang platform ng GCash. So covered po yun. At salamat po kasi i-remind din namin uli yung aming partners para po masigurado na ang ating mga beneficiaries ng Pantawid ay naprotektahan at nakinabang sa ipanalo. Anong penalties for GCash pag merong sabit na ganyan? Um, Meron bang may stipulations ba na GCash is liable for this? Are they civilly liable? Or ano yung mga penalties or ano yung consequences for them for not doing their jobs? Kasi araw-araw na lang laging down yung GCash eh. okay. Basic lang eh, Um, kahit 7-Eleven, di mo magamit yung GCash. So, I mean, kung ganun lang ka-basic, diba, you can't use GCash. You can't send money. You can't receive money. You can't even log in. Pagpunta mo sa 7-Eleven, laging down. Um, Basic lang yun pero ito, ano to cash grant to So this is very important for these beneficiaries. Tapos biglang tatamaan ka ng, sorry, we'll be right back or under maintenance or cannot log in. Meron bang anong liability ng GCash na as stipulated in the Memorandum of Agreement and how is the DSWD planning to enforce this? And number 2, meron bang ina-explore na partnerships with other payment platforms that are possibly more reliable than GCash para lang masiguro na merong backup yung mga beneficiaries? Okay. Doon sa unang sagot, hindi ko dala ang Memorandum of Agreement, pero ito po ay dumaan sa proseso. Ni-review po ito ng aming finance, ni-review ng aming legal, para masiguradong ang benefits ay talagang papunta sa tao. Okay? However, doon sa mga hindi natanggap ng benepisyaryo ng Pantawid, ay talagang obligado silang siguraduhin at ibalik yung halaga na yun para doon sa tao. Okay? Doon sa pangalawang tanong, ano nga yung Partnership. yung ibang partners. Plan B. Okay. Actually po, nung nag-umpisa po kami last year, marami pong partners. Kasama namin ang Maya, may mga remittance company, may mga pawn shop na sumabay. No? However, yung naiwan na lang sa ngayon ay ang GCash. So, ongoing pa rin po, but we're open to expanding. Hindi ko po masagot yung aming ibang partners ay hindi na nagpadala, hindi na tumuloy na magpadala ng mga representatives doon sa round of consultation and round of orientation. So, yung corporate social responsibility nila, baka ito yung ipagpatuloy namin para at least ma-establish uli. Kasi hindi lamang GCash ang aming
tina-target na partners. Nakita ninyo kanina, andoon ang Maya at iba pang mga partners ng DSWD Pantawid. Yusek Vilma, pagka ba in-avail yung cellphone, yung land bank ATM card nila, isusurrender o nasa kanila pa rin yun, backup? Kasi sa GCash, meron ding card eh. May online, may card. May card. Na yung card, itatap lang yon, makakapamili ka. Safe ba Parang yun? debit card na Oo, siya. Yes. yung land bank card ba isusurrender or nasa kanila pa rin for backup? Nasa kanila pa rin, nasa beneficiaries pa rin yung card ng land bank. However, doon po sa kasunduan, sila po ay lumipat na. Ang ibig sabihin, GCash na ang kanilang opsyon. So wala nang papasok na pera sa land bank. Sa Sa land bank pa ATM rin nila kahit po, hawak nila pero yan. ililipat sa GCash. Okay. Yusek, to add, meron po bang option para kung sakaling nagbago po ang isip ko? Ako po ang 4-piece bene from GCash, ibalik ko lang po ulit sa land bank. Meron po silang option na ganun? May proseso po na sinusunod yung ating beneficiary tracking system. Pwede namang maglipat pabalik, pero sundan lang ang proseso. Yes. Yung finance natin at yung Pantawid Pamilya finance group ay laging nag-uusap. Okay. Sige po. Ma'am, for Director Lanada, meron po ba kayong preparation for the big one at tinatawag sa disaster? Ay, opo. As a response at di ba po nitong huling NDRIMC Council, full council meeting, at inatasan ang DENR Secretary to lead the big one dito po sa ating Metro Manila. For DSWD, ina-align po namin yung response plan sa ating NDRIM plan, no, for the 2020 to 2030. So the NDRP, National Disaster Response Plan, 2020 to 2030. So yung pang-response plan ng ating NDRIMC or the National Disaster Risk Reduction and Management Council, kailangan si DSWD ay naka-align doon. So with that, based sa DSWD Disaster Response Plan, pinaghahanda na rin po namin yung mga regional offices ng DSWD or the field offices na mag-augment sa NCR. Like the Region 1, 2, 3, Region 4A and 4B para mag-augment in times of a major disaster like the big one. At inaalam na rin po namin yung mga maaaring daanan, no? Hindi lang daanan sa NLEX at SETEX, kundi pati yung mga maaaring daanan via river, via ocean, no? So from Manila Bay to Bataan at iba pa from Bulacan to Metro Manila na pwedeng daanan ng mga ilog para magdala ng mga maaaring pang-augment in times of calamity. At si Secretary Rex may direktiba na ring pataasin ang mga prepositioned family food packs sa mga assigned field offices na mag-augment in times of the big one. So lalo na sa Clark, pinapapuno at pinapahanapan lalo ni Sec. Kahit na ang laki na ng preposition ng Region 3, kung makikita ninyo kanina sa data, pero nagpapadagdag pa rin siya para in times of emergency at kapag nga the big one na readily available ang mag-augment sa atin dahil hindi maaasahan yung mga nakaprepo lang sa NCR. May study din po ba kayo kung ano yung mukhang maapektuhan talaga ng matindi ng big one? Anticipation lang. Yes po, pero nakabase po kami sa study na ginawa ng NDRIMC at ng DOST, no. So sila po kasi talaga yung prevention and mitigation, yung data nila ang magbabasihan ng response. So yun po. Are you at the liberty to reveal kung ano yung mga areas na pwede? Wala po. Ito yung Hindi po ako Actually, geologist. yung MMDA na gano'n, no, yung Marikina Fault, from Marikina, tapos all the way to Cavite yun eh. Yun yung tatamaan talaga. Yung within yung around ng Marikina Fault. Pero when it comes po sa task ni DSWD, kaya palalakasin namin yung capacity ng mga LGUs sa camp coordination and camp management, IDP protection, at non-food and food items, prepositioning, para nga po sa paghahanda bilang task ni DSWD sa response. Si Alvin ng PDB4. Hello, good morning.
Meron pong payout schedule ang Pantawid at ito ay regularly na kung ang isang pamilya or household ay compliant, talagang kasama siya payment period 1, 2, or 3 ba yun? Okay? So kung sakaling ang payment period ay nagkataon na like for example ngayon, yung payment period na yon ay magbibigay na ng cash papunta sa account ng beneficiary sa GCash yung land bank. Okay? Yung aming experience doon sa napauna na pagbayad kasi bago lang ang Pantawid, bago lang ang ipanalo dito, yung sa Malabon at Nabutas, naibigay sa kanila kaagad after 3 days. Okay. Doon sa Romblon at saka sa Palawan, ito ay inaayos pa, hindi pa sila nabigyan ng bayad na panguna. Subalit ito ay inaayos na rin ng Land Bank at saka ng aming finance team. Ma'am, follow-up lang po. Are we also partnering with other agencies that focuses on digital security to ensure the safety of the money of our beneficiaries against scams, online scams in particular? Okay. Yung GCash po ay may obligasyon na siguraduhin na protected yung cash o yung grants ng ating mga beneficiaries. Yung central bank po ay tumutulong, nagbibigay din sa amin ng technical support para at least mapaayos, magiging secured yung pag-transfer ng pera at yung pagkulikta or pag-withdraw ng ating beneficiaries. Last question, last 2 questions. Si Mary? Ay, good Ah. morning po. Good morning po. Tanungin ko lang po kung ano yung challenges na encounter ng DSWD sa pagbibigay ng mga food packs doon po sa mga nasalanta po ng bagyo sa Mindanao po tsaka sa Iloilo po. Siguro po, may delayed sa uploading ng request ng mga LGUs. Gustong-gusto na naming mag-augment pero yung request nila ay matagal, no? Ngayon, usually naghahanap kami ngayon ng deadline, inaalam na namin sa mga LGUs yung total request nila at hininga na rin namin sila ng deadline, timeline ng kanilang relief distribution and response sa ating mga kababayan. So kaya ang ating Disaster Response Command Center, nasa proseso na rin kami ng pagtitiyak na maging digitalized ito. Real time yung data, unlike now, naka-manual pa tayo at mano-mano yung encoding, no, at pati yung LGU ay papel pa, nakapapel pa, paper based, kaya ang by June ay i-launch namin at iaayos na, no, yung DROMIC IS ng DSWD or the Disaster Response Operation Monitoring and Information Communication Integrated System, kung saan dito ang mga local government units ay makakapag-upload ng kanilang affected families at request anytime. So makikita din namin yan sa cellphone kung may mga regional offices na nag-validate na or kung hindi pa, tatawagan niya ng command center natin. So 24/7 may nagmaman, no, ng ating command center at anytime nakikita natin buong Pilipinas ano-ano yung mga disaster events na nangyayari from geological to water-related hazards. So ito po yung isa sa pagsisinop dahil ang gusto po ng Secretary, modernized and digitalized ang ating mga information system sa loob ng ahensya. Ma'am, follow-up lang po. Nung sinabi niyo yung may delay, gaano katagal po yung mga delay? Ilang days ba? Usually po. Ngayon po, binibilang na namin, naka 2 to 3 days na po. Hindi pa rin nila masabi kung kailan nila tatapusin, ilan ang kailangan nila. So may mga ganun pa rin kaming pangungulit para makompleto talaga. Nasa 2 to 3 days. And kapag naging digital na po Real yung time system, po. Kasi sila real time mismo may window na pwede silang maging viewer at saka owner or ano tawag nito, editor rather, nung window para sa LGU. So pwede silang mag-upload ng kanilang request, affected families sa DROMIC natin. Last question.
Kay ano po, kay Yuse Cabrera. Ma'am, meron ba tayong target or plan na fully, since tuloy-tuloy yung financial digital literacy natin sa mga 4-piece members, may plano po ba na ma-fully GCash na lahat ng 4-piece beneficiary, nagagamit na sila from land bank to GCash? And may timeline po ba? While yung target namin ay mailipat sila lahat sa electronic or digital payment or digital wallet, ang pagdesisyon kasi kung lilipat or hindi, doon ay sa beneficiaryo. So, hindi namin pwedeng pilitin kahit may timeline kami for specific region, pero hindi namin pwedeng pilitin kung ayaw nilang lumipat. Ang amin lang siguraduhin na ma-orient namin at maipaliwanag sa kanila kung ano yung advantages ng electronic wallet. Okay, ma'am. Sir, pwede other topic lang dun sa babae po na sa Makati? After na lang, Okay. pwedeng tanong. May correction. Sige. Ay, hello po. Hello po, correction lang. Yung installation ng Dromic ay June, yung launching po ay July. Baka ma-miss ko. July is the Disaster Risk Resiliency Month kasi. Thank you. Yung sabihin ko na lang, si Sec Rex mamaya imi-meet yung afternoon doon sa Pasay. Sa Pasay, Walang Gutom Kitchen. Mag-advisory na lang tayo para mag-guide. Mas maganda doon na kayo pumunta, mas masasagot yung mga tanong. Kasi ipoprocess yung yung babae sa, ang ni Mary Imburnal no? Ha? Babae. Babae dahil napaliguan na siya. Nakilala na yung pagkababae niya. Last, So, mamaya reserve nyo na lang yun doon sa actual Mel, yung advisory. yung si Cabrera, clarification lang. Kasi di ba, lahat ng beneficiary natin ng 4-piece, minomonitor natin sila dahil iniiwasan with True Land Bank, yung sangla card, ATM card, with the e-wallet, paano natin sila mamomonitor na hindi nila isasangla yun? Halimbawa, ako yung kontak ko na si Mary. Sabi ko, Mary, pag pumasok, okay na tayo. Paano yun? Salamat po. Napaka-practical na tanong. Actually, doon sa ATM sangla, meron tayong process, grievance process. So, pinapaimbestigahan talaga namin. Dito naman sa GCash, hindi pa namin na-encounter yan at sana naman ay hindi. Pero meron kaming tinatawag na family development session na every month po ay tinitingnan, kinakausap sila ng aming mga city or municipal links kung ano ang estado ng kanilang card, yung ATM card, at ipasama na namin yung GCash pag-monitor kung ito ba ay sa kanila pa or baka naman yung card ay naibigay na sa iba. So, maraming salamat po. So, wala nang other questions. After this, pwede nyo silang interviewin pa rin kung meron kayong mga reserved questions pa dyan. Director Shane? So, Okay, siguro, sir. final words from Yes, Yusek Che and then Sabel. Director Sabel. Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating lahat at nabigyan ninyo ng pagkakataon na may share namin kung ano ang updates ng ipanalo at kami nagpapasalamat sa inyo dahil nga sa mga tanong ninyo, nagkaroon kami ng ideas, dagdag na kaalaman at focus kung ano yung dapat i-prevent. No? So, sana masamahan ninyo kami at ituloy-tuloy natin yung ating programa, ang e-wallet at sana ito ay mapakinabangan ng ating mga kababayan. Salamat po. Director Sabel. Sa mga kapatid sa media, thank you at humihingi kami ng tulong na sana mas mapalaganap natin yung sa panahon ng sakuna, buong bansa handa program ni DSWD dahil ito nga ay rights-based and people's participation yung konsepto na hindi natin mawawala yung vulnerability kung hindi kasama yung mamamayan. Kaya yung tulong ninyo para ma-inform yung ating mga kababayan ay isang forma ng
pagpapataas ng kanilang capacity, ng kanilang kaalaman. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po sa ating guest speakers for today, Sas. So maraming salamat din po sa ating mga kaibigan sa media na kasama po natin ngayon. So magkita-kita po tayong muli sa susunod na Webes sa Media Forum. Director Shane, Ay, yes po, Sas, gusto ko lang sabihin last na to na media forum for the month of May. for the month of Kasi May. June na next month. Yes, okay. Sige, Okay, yes po. Sasabel. May experiential learning exchange program po si Lawa at Binhi ngayong June 9 to 13. Kaya lang sobrang lapit po, imbitahan sana namin kayo para makapunta sa isang lugar sa Region 9 at makover ninyo yung naging impact ng Lawa at Binhi natin sa ating mga kababayan sa Mindanao. Sa August naman ay meron din po pero dito sa bandang CAR sa Cordillera. Kaya iimbitahan din namin kayo para makasama namin kayo. So sabi Provided naman, yung transportation, yes tsaka po, yung tsaka board and accommodation. lodging. Yes Okay. po. Sige. Magko-coordinate na lang kami kay SAS. Thank you. Yes. So, thank you, Yusek Che, Thank you po. Director Sabel, Director Shane. Yeah. So next Thank you, week, Sas. meron tayong uling Thursday Media Media Forum Forum. for the month of June. For the month. Pero yung sa susunod, June 12, being a Thursday holiday yon. So, see you again next Thursday. Meron tayong free lunch as usual, courtesy of Mel. Siya yung bumibili ng pagkain, kaya kung hindi nyo magugustuhan, reklaman nyo sa si Mel. Thank you, Miss Mel. Okay? Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Thank you, See you everyone. again See you. next Thursday.